ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Pinakita sa Ebanghelyo ang Pedro at his best and at his worst. Bakit ko nasabi? Sa una, mapansin natin, doon sa naging tanong ni Jesus, para sa inyo, who do you say that I am? Sino ako para sa inyo? Matapos na tanongin ng mga alagad, ano ba yung sinasabi ng marami, ng mga tao? Iba-iba, di ba? Pero sabi niya, si Pedro mismo ang kinilala agad siya at he made his great confession, you are the Christ. Ikaw ang Kristo. Napakaganda. Yun ang pinakamagandang konfesyon ni Pedro kay Jesus. But then, he rebukes Jesus. Bandang huli, anong sinabi na ni Jesus ang kanyang magiging kapalaran sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga eskriba, mga Pariseo, yung kanyang dadanasin na pagdurusa at kamatayan. Kaibigan niya mahal niya at Panginoon niya. Kaya pinagwikaan, hindi po dapat mangyari sa inyo yan. Lumayo ka, Satanas. Yan ang sinasabi rito. Yun ang kanyang hindi magandang record kay Jesus. Pero okay pa rin sa kanya si Pedro. Totoo siya kahit ikaw man ang lumagay kay Pedro, kaibigan mo, pamilya mo, at sasabihin yung kanya magiging pagdurusa, magiging pagdaraan ng kapalaran, masaklap na kapalaran, di ba ikaw din ang mag-a-advise, magsasabi rin, huwag naman, ingat ka, huwag. Sasaranggain natin yon. May katwiran si Pedro. Pero kay Jesus, para kay Jesus, hindi dapat na mangyari ang iniisip ni Pedro. Yung tukso na iwasan ang pagdurusa at kamatayan, yan ay mula sa kalaban. Mula yan kay Satanas. Sabagat the path to glory and exaltation leads through the cross. Kahapon, pinagdiwang natin ang exaltation of the cross, ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Nandito yung dalawang larawan, the image, nasa harap ng altar, the crucified Christ. At napakalaking larawan, imahe, the resurrected Christ, na ang pinaka-background sa ating altar ay ang krus ng naging pagdurusa ni Jesus na ating ipinagpiesta kahapon, pinagpiesta ng simbahan. Ang pagdurusa at ang kaluwalhatian, kinakailangan na magpasa ng krus. Kaya yun ang paanyaya niya sa mga alagad, sa mga tao. Nung sinasabi niya dito sa ating ebanghelyo, tinawag sila, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa ating narinig na unang pagbasa, ano yung sinasabi sa unang pagbasa? Sa aklat ni Propeta Isaias, siya bilang lingkod ng Panginoon, malaki ang pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos sa paghihirap na kanyang daranasin. At yun, pinahayag niya. Nung siya'y bugbugin, nang siya'y tila pinabayaan, at pinabayaan pa rin niya ang kanyang buhok at balbas na bunutin ng mga kaaway. Pagdustang ginawa, hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin. Sapagat ang sabi niya, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ergo,
Makita natin na sa pagtanggi niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, itong si Propeta Isaias, hinarap ang lahat ng kanyang mga tormentors. At iniasa ang lahat ng kanyang pag-asa sa Panginoong Diyos, sa makapangyarihang Panginoon. Amen? Yan ay nababatid ni Jesus. Yan ang hinayaan ni Jesus na mangyari sa kanya. Kaya yung paanyaya niya, no gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo, krus mo. Limutin ang iyong sarili, ang ganang sa iyong sarili. Come and follow me. At sumunod kayo sa akin. Malinaw po sa ating mga Kristiyano na yon ang kailangan nating danasin. May krus ng pagdurusa at kamatayan upang tayo umabot doon sa kaluwalhatian. Ang Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa ating lahat. Sa iyo at sa akin. Ito ang buhay natin. Kaya napakagandang ehemplo si Propeta Isaias sa atin. Sa bawat isa sa atin. Alam niyo, madalas kasi kaysa hindi, Kuya Arnel, Kuya Vic, tayo ay patola. Ano yung patola? Kapag may mga sinasabi ang tao, mga remarks ang tao, may paratang ang tao sa atin, Ate Christy, na naubos yung ating lakas, yung positive energies, Ate Tese. Bakit? Pinapansin natin, nai-stress tayo. Hindi dapat. Di ba, Ate Lindia? Hayaan lang natin. Sasabihin ng tao sa iyo, hindi maganda, fine. Kuya Boy, hindi ka dapat paapekto. Di ba? Ate Rosbel. Amen? Purihin palapakan natin ng Panginoon. Pag tayo apektado, masyado tayong may stress, Ate Seni. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Sa buhay natin, marami pang daraan. Marami pa tayong mararanasan. Hindi natin kakampi ang mundo. Kapag tayo kay Kristo, tandaan nyo, marami ang kalaban. Maraming papadala si Taning para tayo ay panghinain. Ba't uubusin mo yung positive energies mo, samantalang pwede kang gumawa ng mabuti. Sabi ko nga kahapon sa aking humilya, bakit hindi ba tayo napapagod na gumawa ng masama? Naggamitin ng social media ng hindi tama. Gusto mo lang i-click ng i-click, yung nararamdaman mo, click. Inubos mo na yung mga positive energies, na ikaw'y manira ng kapwa mo. Ikaw maging pasakit sa buhay ng kapwa mo. Maging pabigat ka sa balikat ng kapwa mo. Sabi ng isang araw, magdala ka ko kayo ng mga krusipiho ng basbasa natin bukas. Iyon ay yung kahapon. Sabi nung isang active sa church, Father, paano kung marami kang krus? Sabi nung isa, yung kapitbahay ko, yung asawa, ang anak, halimbawa, krus sa balikat, bibit-bitin mong lahat. Biro ko naman, bit-bitin mong lahat. Alam niyo, sa buhay natin, lahat yan, mga tao, mga pangyayari, kaganapan sa buhay, iyan ay may anyo ng pagiging krus sa buhay po natin. Pero tandaan natin, gusto mong maabot yung kaluwalhatian, amen? Abay, lahat tanggapin mo. May kagalakan sa puso na tanggapin mo ang lahat-lahat na iyan. At ang Diyos, tulad ni Propeta Isaias, ikaw, Panginoong makapangyarihan, ikaw ang bahala, at ikaw ang magtatanggol sa akin, hindi ako sa aking sarili, sa harapan ng mga tao. Amen? Purihin palapakan natin ang Panginoon. Praise God! Mga kapatid, huwag tayong patola. May marinig ka, sige, fine, palampasin mo lang. Focus ka lang, magtrabaho ka lang para sa ubasan ng Panginoon. Magiging productive ka. Yung palapatol, yung patola, hindi po
mabe-blessed. Mauubos ang lakas mo, mga energies mo, para sagupain ang lahat ng yan. Oy, excuse me. Marami pang magandang magagawa ka sa buhay mo at para kay Kristo. Yung limutin mo ang sarili mo, ang kapakanan mo, at ipaubaya mo sa kamay ng Diyos. Lord, hilumin mo ang sugat sa puso ko. Yun ang magandang dasal sa gabi. Kung meron ka naranasan sa maghapon, kapwa mo, dati mong kaibigan, dati mong kasama, at ikaw ay may mga paratang sa iyo, pumikit ka lang, ipikit ang mata, magdasal at sabihin mo sa katahimikan ng puso mo, Lord, hilumin mo ang sugat sa puso ko, sa kalooban ko, sa damdamin ko. Hilumin mo. Heal me, O Lord. Pag hilumin mo ang mga sugat sa puso ko. At Lord, pinaubaya ko na sa iyong mga kamay. Patuloy ko pong mamahalin yung mga taong ito. Pagdadasal po sila. Remember, nung isang araw kay San Lucas, anong sabi? Pagdasal mo yung kaaway mo. Mahalin mo. Yung mga sumusumpa sa iyo ay pagpalain mo. Wow naman. Sinusumpa ka na. Inaaway ka na. Mamahalin mo pa. Ano yung kamartiran? Yes. Yun man lang ay maging kamartiran natin sa buhay natin, mga kapatid ko at magulang. Araw-araw, yung martyrdom natin. Pagdasal, ang mga taong hindi ka mahal at sisiraan ka pa, ialipustain ka, iinsultuhin ka, hindi ka naman nila pakakainin, hindi ka man nila bubuhayin, sasaktan ka lang. Di ba? Pag-pray mo lang. Ihandog mo lang kay Jesus ang lahat. Yan ang krus natin sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At, Lord, hilumin mo ako. Pag matutulog ka na mahimbing, wala kang kasalanan. Amen? Kung babaunin mo yon, pati panaginip mo, masama. Hindi maganda ang bunga ng iyong panaginip. Kapag binaon mo ang napakaraming bagahe sa puso at kalooban mo, mga kapatid. Samantalang, kung isusuko mo lahat sa Panginoon, yung kaluwalhatian, makakamtan mo. Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka. Amen.